Noong umaga ng ika-26 ng Hunyo taong 2022, natanggap ng 911 Emergency Dispatch Center ang isang tawag na agad na nagdulot ng agarang aksyon mula sa Altamonte Springs Police Department na mabilis na nagpadala ng mga units sa Golden Crest Apartments sa Ballard Street. Ayon sa tumawag, ilang minuto lamang bago iyon, tumawag siya sa isang empleyado ng kanyang kumpanya, isang binatang Chino na may apelidong Yang. Ang layunin ng tawag ay simple lamang. Ang alamin kung bakit wala siyang sa trabaho ng umaga na iyon nang walang paliwanag o abiso. Ngunit hindi inaasahan ng sinuman ang sagot ni Yang. Sa isang kakaibang tono, inamin niya na kakagawa lamang niya ng isang bagay na labis na seryoso, isang bagay na tinawag niyang hindi mailarawan. Ayon sa kanya, ang dahilan ng kanyang ginawa ay matinding galit dahil sinunog ng kanyang asawa ang kanyang pasaporte. Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng masamang pakiramdam ang employer. Dahil dito, hindi na nag-atubili ang employer at agad na tumawag sa 911 upang iulat ang insidente. Pero bago tayo magpatuloy, welcome sa aking YouTube channel kung saan ang bawat kaso ay sinusuri ng malinaw, mahinahon at may layuning maunawaan ang buong katotohanan. Kung mahilig ka sa investigative storytelling, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. Nang marating ng mga pulis at personnel ng fire department ang apartment ni Yang, agad nilang napansin na mahigpit na nakasarado ang pinto mula sa loob at walang senyales ng galaw o sagot mula sa loob. Upang maiwasan ang sirain ng lugar at matiyak ang kaligtasan, kinailangan ng mga otoridad na hilingin sa pamunuan ng apartment na magdala ng ekstrang susi upang mabuksan ang pinto. Nang mabuksan ito, halos manlumo ang mga opisyal sa nakita sa loob. Sa harap nila, isang nakakabiglang tanawin ang bumungad. Isang batang babae ang nakahiga na walang galaw sa bathtub. Puno ng dugo ang paliguan, kulay pula na kumakalat na parang katatapos lamang ang isang karumal-dumal na insidente. Sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg ay may malalim na hiwa. Dumadaloy ang dugo mula sa sugat pababa sa kanyang katawan at nabuo ang makapal na itim na patak sa paligid ng tiyan at mga pader ng bathtub na lumikha ng isang tanawin na parehong malungkot at nakakatakot. Kahit na ang mga naroroon na sanay na sa mga crime scene ay nagulat sa tindi ng nangyari. Agad na lumapit ang isa sa mga medical personnel at kinumpirma na patay na ang biktima sa mismong lugar. Sa pagtingin sa malalang sugat sa katawan ng biktima, halos agad na napagpasyahan ng mga pulis na hindi ito simpleng aksidente. Malinaw na ito ay isang sinadyang brutal na pagpatay. Ang malalim at matalim na hiwa, pati na ang labis na pagdurugo ay nagpapahiwatig na ang biktima ay malamang na inatake gamit ang matalim na bagay, pinakaposibleng kutsilyo. Nang palawakin ang eksaminasyon sa crime scene, nakakita ang pulis ng dalawang pink na rubber gloves na nakahagis sa sahig na parabang ginamit at mabilis na inalis ng may gawa sa kasiglahan o takot. Hindi kalayuan rito sa hallway. May isang bote ng cleaning solution na nakahagis ng walang ayos. Maliwanag na sinubukan ng salarin na linisin ang lugar at burahin ang mga bakas kaagad pagkatapos ng krimen, marahil upang itago ang ginawa o lituhin ang investigasyon. Kaagad na pagkatapos nito, sa tulong ng ilang kakilala ng biktima, mabilis na nakalap ng pulis ang paunang impormasyon at natukoy ang kababayang nasawi bilang si Nhu Quing Pham, ipinanganak noong 2001, isang batang babaeng Vietnamese. Lumaki si Quing sa Vietnam sa isang maayos at mapagmahal na pamilya. Bilang isang batang babae na puno ng determinasyon, lakas at malaking pangarap, nagpasya si Quing na iwan ang kanyang pamilya sa murang edad. Pinili niya ang Amerika bilang lupang pangako upang ipagpatuloy ang pag-aaral, itaguyod ang karera at hanapin ang mas maliwanag na hinaharap. Matapos maranasan ang paunang kalituhan at mga pagsubok, unti-unti niyang naayos ang kanyang buhay at nagpasya na manirahan sa lugar ng Orlando, Florida. Dito, nakuha niya ang pagmamahal ng marami dahil sa kanyang mahinahon, palakaibigan at agresibong ugali na nag-iwan ng hindi malilimutang alaala sa sinumang nakatagpo sa kanya. Sa paningin ng marami,
Tila nagbubukas ang kanyang buhay sa kanyang harapan, ngunit walang nakakaalam na ang paglalakbay niya sa kabila ng dagat para sa hinaharap na iyon ay mauuwi sa isang malungkot na trahedya. Para sa mga kaibigan at kakilala, si Quing ay palaging larawan ng isang mahinahon, tapat at kaaya-ayang kabataang babae. Bagamat malayo sa pamilya at walang malalapit na kamag-anak, mabilis siyang nakibagay at nakabuo ng malapit na grupo ng kaibigan na itinuturing siyang bilang nakababatang kapatid. Laging handang tumulong at naaalala ang kanyang maliwanag na ngiti, natural na pagiging palakaibigan at ang paraan ng kanyang pag-aalaga sa damdamin ng iba. Noong huling bahagi ng 2020, sa panahong tila nagsisimulang maging maayos at maliwanag ang buhay, nakilala ni Quing si Shi Chenyang, isang batang Chinese-American na 1 taon na mas matanda kaysa sa kanya. Ang simpleng usapan ay nauwi sa romantikong damdamin at makalipas lamang ang ilang buwan ng pagsasama. Noong Hulyo 2021, nagpasya silang magpakasal. Sa kanyang maagang 20s, bitbit ni Quing ang maraming pag-asa at pangarap tungkol sa isang matatag na kinabukasan sa Amerika. Ang kasal sa simula ay tiyak na naglalaman ng hindi mabilang na pangarap, inaasahan at magandang plano para sa hinaharap ng parehong partido. Para kay Quing, bilang isang batang babae na malayo sa sariling bansa at pamilya, tunay siyang naniwala na sa wakas ay natagpuan niya ang isang ligtas na kanlungan. Sa lahat ng pagmamahal, dedikasyon at sigla ng isang batang babaeng bagong pumasok sa buhay may asawa, buong puso niyang inalay ang sarili sa pag-aalaga at pagpapaunlad ng kanilang munting tahanan, habang buong pusong sumusuporta sa kanyang asawa sa trabaho at lahat ng aspeto ng buhay, umaasang sabay nilang malalampasan ang lahat ng pagsubok at makakabuo ng magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng panlabas na kasiyahan na palaging sinusubukan ni Quing na panatilihin sa harap ng lahat, naroon ang hindi maliit na hidwaan na tensyon na unti-unting lumalakas araw-araw. Bilang malayo sa pamilya, unti-unti siyang naging emosyonal na nakadepende sa kanyang bagong asawa. Itinuturing siyang bilang tanging pinagkukunan ng aliw at lakas sa buhay bilang isang dayuhan sa banyagang lugar. Sa kasamaang palad, unti-unti ring nagkaroon ng bitak ang kanilang relasyon. Ang mga alitang hindi pagkakaunawaan at tensyon sa pagitan ng mag-asawa ay lalong lumitaw habang sabay nilang hinarap ang mabigat na presyon ng tunay na buhay. Ang tensyon ay hindi lamang naroroon sa loob ng tahanan, kundi paminsan-minsan ay sumasabog palabas. Paminsan-minsan, naririnig ng mga kapitbahay ang mga pagtatalo at mainit na argumento mula sa kanilang apartment. Ngunit marahil wala ni isa sa kanila ang makakaisip na ang tindi ng hidwaan at karahasan sa loob ng apartment ay mauuwi sa hindi na mababaling na trahedya. Sa katotohanan, sa likod ng mga ngiti na sinusubukan ni Quing panatilihin araw-araw, may mga buwang puno ng pagdurusa, nakakaunti lamang ang nakakaalam. Tahimik niyang tiniis ang karahasan mula sa kanyang asawa sa maraming pagkakataon. May mga sandali na hindi niya na matiis at kinailangan niyang tawagan ng pulis para humingi ng tulong at umaasang may maagap na interbensyon. Pero nang kumalma ang sitwasyon, pinili niyang bawiin ang reklamo dahil mahal pa rin niya ang asawa niya at umaasa siyang magbabago ito. Pero ang pinakamalaking tanong ay biglang lumutang. Isang nakakakilabot na puwang sa loob ng apartment na puno ng dugo. Nasaan ang asawa na buong tiwala, pinrotektahan at pinatawad ni Quing ng buong puso? Hindi nagtagal, napagtanto ng mga investigador na si Shi Chenyang, 22 taong gulang, legal na asawa ng biktima, ay ganap na nawala sa apartment sa mismong sandali ng pagkakatuklas ng katawan ni Quing. Ang misteryoso at hindi maipaliwanag na pagkawalan niya kasama ang labis na kahinahinalang impormasyon mula sa tawag sa emergency ay bumuo ng malinaw na larawan na agad na nagturo kay Yang bilang pinakamalapit na suspect sa brutal at malupit na pagpatay. Sa kabutihang palad, ilang oras lamang matapos ang insidente, matagumpay na natunton at natagpuan ng Altamonte Springs Police Investigation Team si Yang. Kapansin-pansin na ang proseso ng pag-aresto ay maayos at kalmado, halos walang pagtutol, paglaban o pagtatangkang tumakas mula sa kanya. Ang kakaibang pag-uugaling ito ay lalo pang nagdulot ng atensyon at pag-aalala sa mga pulis tungkol sa kakaibang estado ng pag-iisip ng suspect.
Nang siya'y ikadena at dinala, nagulat ang marami sa kanyang itsura. May dala siyang malamig at walang emosyon na anyo. Ang kanyang mga mata ay walang laman at walang ipinapamalas na damdamin. Ang kanyang mukha ay labis na kalmado, walang senyalis ng takot, pangamba o pagsisisi na nagbunsod ng katanungan sa mga nakakita. Handa na kaya siya sa sandaling ito mula pa noon? Marahil mula nang itaas niya ang telepono upang tawagan ang kanyang employer at malabong aminin ang isang hindi mailarawan na ginawa, alam na niyang ang lahat. Ngunit sa paunang pagsusuri, natuklasan ng pulis ang maraming mabababaw at malalalim na sugat sa katawan niyang nadulot ng kanyang sariling pananakit sa sarili na nagpapakita na nagsagawa siya ng self-harm matapos gawin ang krimen. Dahil sa mga sugat na ito, kinailangan ng otoridad na dalhin siyang sa ospital para sa medical na pagsusuri at gamutan bago siya mailipat sa kustodiya upang matiyak ang kaligtasan ng akusado. Ito rin ang dahilan kung bakit ang unang nakatakdang pagdinig sa korte noong araw na iyon ay kinailangang ipagliban sa susunod na araw upang hintayin na maging maayos ang pisikal at mental na kondisyon niyang alinsunod sa mga legal na kinakailangan. Bagamat medyo naaantala ang proseso, ang labis na ikinagulat ng mga pulis ay ang sariling pag-uugali ng suspect. Nang siya ay interogahin, hindi siya nagtangkang umiwas o magpakita ng takot. Sa halip, inamin niya ang lahat ng kanyang nagawang krimen. Ayon kay Yang, noong umagang naganap ang pagpatay, nagkaroon ng matinding pagtatalos sa pagitan niya at ng kanyang asawa dahil sinunog ang kanyang pasaporte. Ang alitan ay mabilis na lumakas at sa sobrang galit, kinuha niyang ang isang kutsilyo at inatake ang lieg ni Quing. Nang tanungin kung bakit hindi niya hininto bago lumala ang sitwasyon, sumagot siya ng mayabang at malamig at sinabing hindi siya tinuruang huminto sa kalagitnaan. Ang emosyon na walang buhay na sagot na ito ay nagpakita ng delikadong pag-iisip. Siya ang uri ng tao na kapag kumilos, kailangang tapusin ang ginagawa kahit gaano kalala o masama ang maging resulta. Hindi lamang ito kakulangan sa kontrol ng emosyon, kundi nagpapakita rin ng baluktot na pag-iisip at antas ng kalupitan na nagpapatigil sa sino mang makarinig. Ang matapang niyang pag-amin ay ginulat kahit ang mga batikang investigador. Dagdag pa rito, ibinahagi niyang ang isang detalye na lalong nagpatakot sa lahat ng kasangkot sa investigasyon. Pagkatapos gawin ang malupit na aksyon, hindi siya agad tumakas kundi tahimik na dinala ang katawan ng asawa at inilagay sa bathtub. Pinatugtog niya ang paboritong kanta ni Quing na umaalingaw-ngaw sa silid na punong-puno ng dugo at kawalan ng pag-asa. Hindi rito nagtapos ang kanyang ginawa. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang asawa ng buong 10 minuto hanggang tuluyang huminto ang hininga nito. Sa buong panahong iyon, tahimik niyang nasaksihan ang lahat, hindi tumawag sa 911 at hindi gumawa ng kahit anong hakbang upang iligtas siya. Ang katotohanan na tahimik niyang pinanood ang kanyang asawa na mamatay sa paghihirap ay nagpakita ng kakilakilabot at malamig niyang kalikasan. Ang mga detalyeng ibinahagi ni Yang ay hindi lamang nagpanginig sa mga investigador, kundi gumulat din sa lokal na komunidad na nagtanong kung ano ang maaaring naging dahilan upang kumilos ang isang tao ng ganito kadi makatao. Bilang halo ng pagkamausisa at pagkabigla, marami ang nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Yang upang maunawaan kung sino siya noon at ano ang naging sanhi upang kumilos siya ng labis na kalupitan laban sa kanyang asawa. Lumabas sa mga nakalap na impormasyon na si Xichen Yang, ipinanganak noong taong 2000 ay isang batang lalaki na Chino ang pinagmulan. Sa mata ng mga nakakakilala sa kaniya, siya ay tahimik at reserve, hindi naman kapansin-pansin ngunit hindi rin nagpapakita ng panganib. Mayroon siyang katamtamang antas ng edukasyon at tahimik na itinatag ang kanyang buhay nang hindi napapansin sa komunidad. Kapansin-pansin na bago niya nakilala at pinakasalan si Quing, wala siyang makabuluhang record ng krimen at walang ipinakitang palatandaan na magiging marahas o mapanganib. Kaya't nang lumantad ang katotohanan,
Lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagulat sa nakakatakot na kaibahan sa pagitan ng tahimik na panlabas na anyo at sa brutal na ginawa niyang aksyon. Ang ganitong malaking kaibahan sa pagitan ng tahimik na anyo ni Yang at sa ginawa niyang krimen ay nagdulot ng matinding katanungan sa publiko. Ano sa kanyang karakter ang nagbago tungo sa kadiliman na walang nakapansin? Kasalukuyang nakatira sa Florida ang pamilya ni Yang at ayon sa mga kakilala lalo na sa kanyang ina, palaging minahal at pinrotektahan si Yang mula pagkabata. Labis na nag-aalala ang kanyang ina para sa kanyang anak ngunit sa buong buhay niya bago ang insidente, hindi pa kailanman kinailangan niyang dalhin si Yang sa abogado o hakbangin ang korte. Kaya nang marinig niya na naaresto ang anak dahil sa paratang ng pagpatay sa kanyang asawa, halos tuluyan siyang gumuho sa lungkot. Sa mata ng pamilya, si Yang ay palaging itinuturing na batang lalaki na hindi sangkot sa anumang legal na problema at hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng kriminalidad o malinaw na mapanganib na ugali. Ngunit ang kawalan ng record ng krimen ay hindi nangangahulugang si Yang ay mahinahon o emosyonal na matatag na asawa. Ang mga tunay na nakakaunawa sa pribadong buhay ng mag-asawa ay nakapansin sa ibang aspekto ng kanyang pagkatao. Ipinakita ni Yang ang maraming katangian ng patriarkal, mainitin ang ulo at mapangontrol. Sa harap ng ibang tao, maaari siyang magpakita bilang tahimik, hindi kapansin-pansin at mahinahon. Ngunit sa sandaling magsara ang pinto ng apartment, malinaw na lumalabas ang kanyang totoong kalikasan. Madali siyang magalit sa napakaliit na bagay. Kapansin-pansin na noong Enero taong 2022, mga 6 na buwan lamang matapos ang kasal, naaresto siyang ng pulis dahil sa marahas na pag-uugali laban kay Quing. Ayon sa talaan ng Seminole County Police sa Florida, iniulat ni Quing na sinapak siya ng asawa sa mukha na nag-iwan ng malinaw na pulang pasa sa kanyang pisngi. Agad na kinasuhan siyang ng domestic battery at pansamantalang pinaghiwalay ang mag-asawa. Ngunit nang ilipat ang kaso sa opisina ng piskal para sa formal na paglilitis, nangyari ang hindi inaasahan. Tumanggi si Queen na makipagtulungan at hindi sumang-ayon na maging saksi sa kasong ito na nangangahulugang hindi siya lalabas sa korte upang magsaksi laban sa kanyang asawa. Dahil sa kawalan ng kooperasyon ng biktima, wala nang sapat na ebidensya ang piskal upang ipagpatuloy ang kaso kaya kinailangan nalang isara ang pagsampa ng kaso laban kay Yang. Marahil noon, pinili ni Quing na magtiwala sa mga taimtim na pangako ni Yang na magbabago o maaaring tiniis niya ang matinding presyong psikolohikal, isang realidad na madalas maranasan ng ibang biktima ng domestic violence. Dahil dito, sa bahagyang pag-asang magbabago ang sitwasyon, pinili ni Quing na bigyan ng pagkakataon ang kanyang asawa na bumalik at magsimula muli. Ngunit sa kasamaang palad, sa pagtakas ni Yang sa legal na kaparusahan noong gabing iyon, wala siyang balak na magbago. At ang pinakamalinaw na ebidensya ay ito. Sa loob lamang ng 5 buwan, mula Enero hanggang Hunyo taong 2022, kinailangang mag-intervene ang pulisya sa apartment ng mag-asawa ng 3 beses. 2 rito ay nangyari noong Mayo at isa noong bahagi ng Hunyo taong 2022. Ang mga tawag sa pulis ay minsang galing sa mga nag-aalalang kapitbahay na nakakarinig ng malalakas na ingay at pagtatalo. At minsan naman ay si Queen mismo ang desperadong tumatawag para humingi ng tulong. Pinaka nakakapansin-pansin na sa panibagong insidente noong Hunyo 2022, 11 araw bago ang kakilakilabot na trahedya. Hindi na nila nakita si Quing na nasaktan tulad ng mga nakaraang pagkakataon. Sa halip, siyang mismo ang nasa nakakabahalang kondisyon na malinaw na nagpapakita ng self-harm matapos ang maras na pagtatalo sa kanyang asawa. Sa sitwasyong iyon, si Quing bagamat natatakot at nag-aalala ay may halong simpatya pa rin para sa kanyang asawa. Taimtim na nakiusap sa mga pulis na dalhin siyang sa psychiatric hospital upang siya ay mabigyan ng pangangalaga at paggamot. Sunod ng hiling na ito, pansamantalang ikinulong siyang sa ilalim ng mental health protection provisions. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay malinaw na nagpapakita na unti-unting nagiging hindi matatag ang kalagayan ng isip ni Yang. Nagkaroon ng nakakabahalang pagbabago sa pag-uugali ni Yang.
Mula sa direktang pananakit at karahasan sa kanyang asawa, umusad siya sa paggamit ng pagbabanta sa sariling buhay bilang isang paraan upang kontrolin at manipulahin ang isip ni Quing. Sa mas maingat na pagsusuri, makikita na ang personalidad ni Yang ay naglalaman ng dalawang ganap na magkasalungat na aspekto. Ang isang panig ay nagpapakita ng kahinaan, kakulangan sa kumpiyansa at negatibong pananaw, habang ang kabilang panig ay naglalantad ng galit at karahasan. Ang ganitong salungat ay lubhang mapanganib na kombinasyon. Kapag pinatindi ng labis na ego, madaling masaktang pride at patriarkal na pag-uugali. Unti-unting nagbago si Shi Chen-yang at naging isang mapanganib na time bomb sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa panahon ng paggawa ng krimen, mayroon siyang matatag na trabaho sa isang maliit na negosyo malapit sa Orlando na nagpapakita na hindi siya isang walang trabaho o nakahiwalay sa lipunan. Sa halip, sa panlabas na anyo, sinusubukan niyang nagampanan ng papel bilang haligi ng pamilya sa aspetong pinansyal. Gayunpaman, ang malaking pinansyal na presyon sa pang-araw-araw na buhay, kasabay ng psikolohikal na pasanin ng pagiging tanging tagapangalaga sa kanyang batang asawa, ay malamang na nagdulot kay Yang ng madaling pagkalugmok sa stress at frustration na unti-unting lumikha at nagpatibay ng mahirap na kontrolin na negatibong damdamin. Tungkol sa insidente ng pagsunog ng pasaporte, hindi pa malinaw kung ito ba talaga ang ginawa ni Quing o isang panig lamang na pahayag na maaaring na-distort o pinalala ni Yang. Ngunit kung ipagpapalagay na totoong sinunog ni Quing ang pasaporte ng kanyang asawa, ang matinding aksyon na iyon ay tiyak na bunga ng mahabang serye ng malalang alitan at malalim na sugat na emosyonal na hindi na magagamot sa kanilang kasal, na nagtulak sa isang mahinahong babae tulad ni Quing na gumawa ng ganitong radikal na hakbang. At gaano man kalaki o kaliit ang dahilan sa likod ng insidente, para sa isang tao tulad ni Yang na palaging inuuna ang kanyang dangal at respeto sa sarili at na ang ugali ay kapag nagsimula sa pagtatalo. Sa isip niya, kailangan niyang tapusin ang kaguluhan hanggang sa dulo. Kaya nang masunog ang kanyang pasaporte, iyon ang huling tulak na nagpalabas ng kanyang galit na matagal niya nang kinikimkim. Dahil sa hindi maikakaila na pisikal na ebidensya, testimonya at sa direktang pag-amin ng krimen ng mismong salarin, mabilis na isinagawa ng Seminole County Prosecutor's Office ang mga kinakailangang hakbang upang maisampa ang kaso. Opisyal na nagtipon ang grand jury at sa loob ng hindi hihigit sa 3 linggo noong 12 ng Hulyo taong 2022, opisyal na naindiksiyang ng grand jury sa pinakamabigat na paratang, ang first-degree murder. Matapos ma-indict, nanatili siyang nakakulong habang hinihintay ang opisyal na petsa ng paglilitis at ganap na tinanggihan ang piyansa sa panahong ito. Matapos matanggap ang indictment, marami ang naniniwala na haharap si Shi Chen-yang sa isang madilim na hinaharap na isasailalim siya sa isang malaking criminal trial kung saan maaari siyang masintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong o kahit ng death penalty. Ngunit ang aktwal na pag-usad ng legal na proseso ay hindi sumunod sa inaasahan ng publiko. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023, nagbago ng malaki ang sitwasyon. Ang team ni Yang matapos maingat na timbangin ang sitwasyon ay kusang nagmungkahi ng negosasyon sa piskal. Ang dahilan ay malinaw. Sa harap ng malinaw at hindi maikakaila na ebidensya, kasama ang katotohanang malinaw na inamin ng akusado ang krimen mula sa simula. Lubos na naunawaan ng mga abogado ni Yang na halos wala na silang tsansang makamit ang not guilty verdict o kahit ang makabuluhang pagbabawas ng kaso sa paglilitis. Kaya upang maiwasan ang pinakamataas na parusa ng habang buhay ng pagkakakulong nang walang posibilidad ng parole o mas malala ang death penalty, ipinahayag ni Yang sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ang kahandaang umamin sa kasalanan kapalit ng pagbawas ng paratang. Matapos matanggap ang mungkahing plea negotiation, isinagawa ng piskal ang masusing konsultasyon sa pamilya ng biktima pati na rin sa police investigation team na direktang sangkot sa kaso. Pagkatapos ng maraming talakayan at pagsasaalang-alang sa iba't ibang aspeto, sa huli ay nagkasundo at inaprubahan ng lahat ng partido ang plea deal. Ayon sa nilalaman ng kasunduang ito,
Si Yang ay umamin sa mas magaan na paratang, partikular ang second-degree murder sa halip na first-degree murder gaya ng orihinal na indictment kasama na ang ebidensya ng pandaraya at pagtatakip. Bilang kapalit ng pag-amin sa kasalanan at upang makatipid ng oras at resources ng hustisya, haharap lamang si Yang sa 45 years na pagkakakulong sa halip na posibleng habang buhay na pagkakakulong o kahit parusang kamatayan. Bagamat labis na nasaktan at puno ng panghihinayang, pumayag din ang pamilya ni Ching Pham na tanggapin ang sentensyang ito dala ng lehitimong hangarin na maiwasan ang matagal at masakit na paglilitis. Noong ika-20 ng Pebrero 2024, dinala si Xi Chenyang sa Seminole County Court upang formal na tapusin ang guilty plea procedure at marinig ang huling sentensya. Sa panahong iyon, siya ay 24 na taong gulang, may katawan na payat at tila nanghihina, nakasuot ng orange na kulungan at ang mukha niya ay mas naging halaw at maputla matapos ang halos 2 taong pagkakakulong habang hinihintay ang paglilitis. Nang nakatayo sa harap ng korte na walang ibang pagpipilian, kinailangan niyang yumuko ang ulo at mahinang aminin ang kanyang mga nagawang krimen. Kaagad pagkatapos makumpleto ang guilty plea procedure, binasa ng hukom ang opisyal na sentensya. 45 taong pagkakakulong sa mga pasilidad ng Florida State Prison para sa paratang ng pagpatay, kasama ang bayarin sa korte, gastos sa legal at multa para sa kompensasyon na umaabot sa mahigit $11,000 na kailangan niyang bayaran sa korte. Sa matinding sentensyang ito, kailangan ni Xi Chenyang nagugulin halos lahat ng pinakamahusay na taon ng kanyang buhay sa likod ng rehas. Sa tinatayang kalkulasyon, hindi bago humigit kumulang 2062, kapag siya ay lampas na sa edad 60, magkakaroon siya ng pagkakataong makalaya. At bagamat legal na naaprubahan at pinayagan ang lahat ng nilalaman ng plea agreement ng mga partido bago ang korte, nananatili pa rin sa sesyon ng korte ang mga hindi malilimutang emosyonal na sandali na umantig sa marami sa mga naroroon. Bago opisyal na matanggap ang sentensya, pinayagan ng hukom siyang na tumayo at magkaroon ng pagkakataong magsalita sa harap ng buong korte. Ito ang unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya na itinaas niya ang kanyang tinig na may halong panghihina at panginginig, tila nagpapakita ng pagsisisi. Sinabi niya na nais niyang iparating ang kanyang taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Nguyen Pham na patuloy na nagdadala ng matinding pagkawala at kalungkutan, at labis niyang hinihiling ang paumanhin at lubos na humihingi ng tawad sa lahat ng naapektuhan at nasaktan ng kanyang kakilakilabot na ginawa, at gusto niyang ipahayag na ganap at buong tumutugon siya sa lahat ng nangyari. Ang mga huling paghihingi ng tawad na iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte na napuno ng nakakaungos na katahimikan. Sa ibaba, ilang malalapit na kaibigan ni Nguyen ang dahan-dahang nagtataas ng kamay upang punasan ang kanilang mga luha. Ang mga magulang ni Nguyen na nasa malayo sa Vietnam ay hindi makadalo sa paglilitis, ngunit kahit hindi personal na nasaksihan, malinaw para sa lahat na ang sakit na dinadala nila ay hindi masukat at hindi mailalarawan ng salita o numero. Sa kabilang banda, ang ina ni Xi Chenyang ay ganap na naroroon sa korte upang masaksihan ang kritikal na sandali ng kanyang anak. Siya ay walang tigil na umiyak at nanginginig habang nasasaksihan ng anak na hinahatulan ng ganitong mabigat na sentensya, hanggang sa hindi siya makatiis sa kanyang nanginginig na mga paa upang sagutin ang mga tanong ng mga mamamahayag sa labas ng korte. Ayon sa defense attorney, labis na desperado at wasak ang puso ng pamilya ni Yang. Hindi nila inasahan na ang kanilang anak ay masasangkot sa ganitong kalubhang legal na problema. Gayunpaman, kinailangan nilang tanggapin ang realidad. Sinabi rin ni Attorney Dowdy na ang 45-year plea agreement ang pinakamainam na kinalabasan para sa parehong panig, at ito rin ang tanging paraan para mabigyan siyang ng maliit na pag-asa na mabuhay ng malaya sa kanyang mga huling taon, mas mabuti kaysa sa hindi na makabalik kailanman. Sa panig ng piskal, si Ms. Megan Herman, opisyal na kinatawan ng prosecutor's office sa kasong ito, ay tumayo at taimtim na idineklara sa harap ng buong korte na ang 45 taong pagkakakulong na dapat danasin ni Yang ay hindi lamang bunga ng maingat na pagsasaalang-alang na kinonsidera ang opinyon, kagustuhan at damdamin ng pamilya ng biktima,
kundi malinaw na nagpapakita rin ng kinakailangang tindi at lakas ng hustisya upang maibalik ang katarungan para sa isang buhay na malupit na nawala at parusahan ang gumawa ng kakilakilabot na krimen. Kung noon pa lang ay mas maigpit at mabilis ang interbensyon ng hustisya at mga kaukulang ahensya mula Enero taong 2022, maaaring hindi na kailangang maranasan ni Nguyen ang napakasakit na kamatayan. Ayon sa ilang psychologist, ito ay maaaring pagpapakita ng abuser syndrome. Pagkatapos ng galit, paminsan-minsan ay nagpapakita ang salarin ng tila pagmamahal sa biktima bilang huling pag-angkin. Ang kilos ni Yang ay parehong nagpapakita ng kalupitan at nagbunyag ng baluktot na pag-iisip. Marahil tinitingnan niya ang pagtugtog ng paboritong kanta ng kanyang asawa bilang huling paghingi ng tawad o mas masahol pa, bilang isang ritual na ginawang likha ang pagpanaw nito. Ito ay delikadong uri ng psikolohiya kung saan gustong lokohin ng salarin ang sarili na mahal pa rin niya ang biktima habang siya mismo ang kumuha ng buhay nito. Sa lipunan, ang kaso ay nagtataas ng matinding babala tungkol sa mga domestic violence lalo na sa mga immigrant communities. Si Nu Quỳnh Pham ay isang batang babaeng Vietnamese na naninirahan ng malayo sa kanyang pamilya. Marahil ay nakaranas siya ng maraming kahirapan sa pagganap ng tulong sa tuwing siya ay inaabuso ng kanyang asawa. Bagamat tinawag niya ang mga pulis, ang pagbawi sa kaso at pagpapatuloy na pamumuhay kasama ang marahas na asawa ay nagpapakita ng dependent na psikolohiya at kakulangan sa pagpasya na karaniwan sa mga biktima ng pang-aabuso. At iyan ang buong kwento ni Nu Quỳnh Pham at ang trahedya na bumalot sa kanyang buhay. Kaso niya ay nagpapaalala sa atin na ang domestic violence ay hindi lamang pribadong usapin at ang bawat biktima ay may karapatang humingi ng tulong at proteksyon. Mahalaga ring maging mapagmatyag ang komunidad at huwag hayaan ang takot, kahihiyan o pag-asa sa pagbabago ng salarin ay maging hadlang sa tamang aksyon. Ano ang inyong opinyon sa kaso na ating tinalakay sa araw na ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa inyong panonood.